Magandang araw mga ka-good news. Naalala nyo ba yung investigasyon ng Senado tungkol doon sa nanalo sa luto na merong jackpot prize na 690 million pesos? Well, yun ay ginisa ni Senator Idol Raffy Tulfo, si Mr. Robles. Pero ngayon ay meron na namang nagbabas kay Idol Tulfo. Hindi ko kilala ang babaeng ito kasi hindi naman ako nanonood ng mga chismis na yan. Pero atin pakinggan kasi medyo napakatapang ng babaeng ito. Meron siyang sinasiwalat tungkol sa kay Raffy Tulfo. Ngayon, kinakausap kayo ni Lisa at ni Robles. Tulfo, saan ka nagsisilbi? Sa pera? Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila. After that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, hinintay natin. Walang adjourn. Kinalimutan na tayo. Nangatayon lahat. Yung pala, nagkaayusan na doon. Kung merong nagkaayusan, so ibig sabihin ay hindi na imbestigahan itong si Mr. Robles ng PCSO kasi nagkaayusan na. Katulad daw noon nung merong nanalong 400 katao sa isang draw lamang. Meron daw binabayaran doon na senador. Ngayon dito naman ay pinupuntirya ng babaeng ito ang Senador Idol Raffy Tulfo. Kaya atin pakinggan kung sinong tama dito or ang sinasabi nitong babae ay gawa-gawa lang niya ba or may katotohanan. Tapos na pala ang investigasyon. Tulfo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang i-release yan. Nagpapapresyo ka, hindi ka pa ba kontento sa milyon-milyon o maybe billions mong kinikita sa pag-exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag-exploit sa mga mag-asawa, mag-jowa, magkakamag-anak, mga away ng kamag-anak. Yan, exploitation. Meron kasing yung sa episode ng Tulfo na yan, hindi rin ako nanonood ng mga ganyan kasi mga nasisirang mga ano yan, mag-asawa, mag-syuta, magpamilya, nasisiraan din dinidisplay sa YouTube. Mukhang hindi maganda kasi kahit nagbati na kayo ng asawa mo o ng girlfriend mo ay yung YouTube video nyo ay nandyan pa rin sa channel ni Idol Raffy. Kaya yun ay medyo dapat kasi after na ipalabas nila yan ay tanggalin na yan. Kasi hindi nila alam na nagkabalikan na pala yung mag-asawa and then merong embarrassment. Kaya nga tinatawag nitong puting ahas na babae na ito, anong pangalan niyan, hindi ko pa yan kilala, ngayon ko pa yan nakita. Meron siyang mga sinasabi dito, negatibo tungkol kay Idol Raffy. In-exploit mo sa YouTube channel mo para kumita ka, yumaman ka. Alam nyo, wala na itong gobyernong ito. Palubog na, puro kapalpakan at sobra na ang korupsyon. Grabe ang greediness. Nagkaarigluhan na ba? Yan ang tanong ngayon sa biglang pananahimik ni Senator Raffy Tulfo. Sa ginawang hearing sa Senado sa maanumalyang tumatama at napakalaking tinatamaan sa PCSO Lotto. Kaya naman, kinalampag at talagang ipinamukha kay Senator Raffy Tulfo na kapag hindi ito nagsalita at walang nangyari dito ay malamang nabayaran na din ito. Ayon nga sa komento ng ating mga kababayan ay masusubukan kung talagang para sa bayan si Tulfo or pera-pera lang din ang kanyang pinagsisilbihan. Kaya daw malakas ang loob ni Tulfo na nakarating sa akin ng mga katropa mo daw. Kasi tapos na ang investigasyon ni Tulfo. Kung tapos na Tulfo, bakit hindi mo expose sa amin? Yan, isang point din yan na maganda. Dapat alam ng mga tao na sumusubaybay sa kaso ni Mr. Robles ng PCSO tungkol sa heist or itong scam ng Grand Lotto na merong jackpot prize na 690 million pesos, which is isa lang ang nanalo, taga Laguna, at yun ay kapitbahay ni Mr. Robles. Lalo na ang kombinasyon ng kanyang ticket ay plansadong-plansado. Hindi interchangeable yung numbers, kundi sunod-sunod talaga. Kaya something fishy. Merong talagang ginawa na mali ang PCSO, merong maniobra. Dito naman tinitira below the belt ng babaeng ito, puting ahas na lang tawag ko sa kanya kasi meron daw siyang puting ahas na nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon.
Atin muli pakinggan ang kanyang punto dito sa bidyong ito. At ngayon, kinakausap kayo ni Lisa at ni Robles. Tulfo, saan ka nagsisilbi? Sa pera? Itong si Tulfo, nakarating sa atin, kasi nga hanggang nakadalawang araw na. Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila, after that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, inintay natin. Walang adjourn. Kinalimutan na tayo. Nga tayo lahat. Yung pala, nagkaayusan na doon. Tulfo, public servant ka na. Hindi pa ba enough ang perang kinikita mo sa iyong pag-exploit sa mga Pilipino? Gusto kong makita sa episode ni Action Tulfo, Rapi Tulfo, natatawagan niya ang babaeng ito at mag-usap sila kasi nasa Amerika daw ang babae na ito. Kaya hindi pwedeng makasuhan. Kaya malaya siyang makapagsalita ng ganyan. Pero, nag-viral naman yung kanyang video. May punto rin siya. Pero, hindi tayo, neutral lang tayo dito sa dalawang nagbanggaan na ito. Magpapapresyo ka pa kay Lisa. Bakit ko to sinasabi? Para yugyugin ka. Yugyugin. Para magsalita ka sino ang mga pinanalo ni Lisa at ni Mel Robles. Kung tapos na pala ang investigasyon, Tulfo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang i-release yan. Nagpapapresyo ka, hindi ka pa ba kontento sa milyon-milyon o maybe billions mong kinikita sa pag-exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag-exploit sa mga mag-asawa, mag-jowa, magkakamag-anak, mga away ng kamag-anak, in-exploit mo sa YouTube channel mo para kumita ka, yumaman ka. Lingid sa kalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos lang niya para cornerin si Robles. Kaya di ba sabi ko sa iyo nakarang araw, kailangan nating wag tigilan si Tulfo kasi nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Okay? Inaareglo siya. And even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas. Ito yung sinabi ko kanina. Coco Pimentel, ito naman yung may nanalong 400 katao sa isang draw lamang. Bali sa isang jackpot prize ay merong 400 na naghati-hati. Kaya hindi ka panipaniwala na merong 400 katao na manalo sa isang jackpot prize. Kaya heist, scam pa rin. Kay Coco Pimentel pala yun. Kaya atin pakinggan ang buong istorya nito. Dapat sumagot ay inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Nagbida-bidahan din dyan si Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Walang nangyari, walang kasunod na hearing, hindi natin alam kung... Ganyan pala yung style nila para tatakutin muna sa Senado para mag-ariglo yung PCSO. Alam naman natin na bilyon-bilyong pisos ang kinikita ng PCSO sa kada kada linggo. Bilyon pesos na yan kasi hindi naman talaga nanalo yung tumataya. At ayon sa mga chismis ngayon, ang nananalo ay mga taga-PCSO kasi tumataya sila sa numero na alam nila na lalabas. Kaya maganda sana dito, wala nang tataya dyan, mabuti pa magtaya na lang kayo sa sa sabong or kung ano man dyan na pwedeng tayan, basta siguradong kayo yung mananalo. Ano na nangyari hanggang sa dumating na nga itong edited pictures na ito, mga kababayan, at ang mga taong bayan ay talagang nabulabog. Nagalit kayo. Ang nakarating sa atin, in the past daw, ayon sa ating puting ahas, sa kay Coco Pimentel, ay 400 million. Kaya dapat sagutin niya ito. 400 million pala ang ibinigay kay Coco Pimentel para hindi na isalang sa Senado ang PCSO noong merong nanalong 433 katao pala.
433, hindi lang 400. Sa isang jackpot price, last year sa Mega Grand Lotto pa rin. Diba? Ayon sa ating puting ahas. Kaya naman pala, nung nanonood tayo ng Sino kaya hearing, yung puting ahas na yan? parang more on grandstanding lang ang mga eksena. Okay? Wala ni isa doon na talagang parang mararamdaman mong mahal nila ang Pilipino, mahal nila ang bayan. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa puting ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Oh, sino naman itong Lisa? Siguro ito'y kasama ng PCSO. Kasi yan ang bali middle woman between Tulfo and Mr. Robles. Kaya hindi ako magsasabi dito ng negatibo kay Tulfo, baka matulfo pa tayo, pero atin lang panoorin ang bidyong ito para makakuha naman tayo ng ideya kung ano ba talaga ang kalakalan dyan. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Bakit nagpakitang gilas pa kunyari doon sa, kunyari ginigisa-gisa mo si Mel? Bakit? Dahil ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Wow, grabe naman. Kasi kung kaya nilang magpatama ng 1.7 billion in less than a month, pwede bigyan ng tigi 1 billion. Ayun, ang sinabi ko. Sa isang buwan pala ay halos 2 billion ang kinikita ng PCSO. Kaya pwede nilang mag-bribe. Pwede silang magbigay kay kung kanino man ng bribery para hindi na sila imbestigahan at hindi na isasalang pa sa Senado at hindi na ma-report sa ombudsman itong si Mel Robles. Si Tulfo, si Pimentel, o kung sino pa doon, kasapi doon sa hearing na yon at iba pa, ng tigi 1 billion para hindi ibukelya si Robles kung sino-sino yung mga tao doon na pinanalo nila. At kung sino yung, sabi ko nga, there's no such thing as persona o warm body na tumanggap ng checking ipinakita nila na nagba-viral sa social media. Dahil wala naman talagang nag-claim ng checking, kundi yun ay ninakaw nila sa clothing company. So ngayon, kung totoo si Tulfo, Senator Tulfo, para gipitin itong not gipitin. Grabe na expose ito ng babaeng ito. Parang merong partial na katotohanan ang mga ganito na style. Alam naman natin ang kalakalan dyan sa sa mga marurunong. Merong parang mga blackmail na yan. Kaya believe din ako sa babaeng ito. Ito yata yung nag rin kay BBM, nag-expose tungkol sa mga pulburon. Siguro mayaman na rin itong babae ito sa YouTube dahil sa mga expose niya. Actually, ipakita sa taong bayan dahil ang yabang mo doon nasabi mo, DICT, BNBI, lahat ipapatawag mo. Napaimbestigahan mo na pala Pati yung Pacific Online System. Napaimbestigahan mo na at nalaman mo na kung sino, bakit hindi mo pa in-expose sa taong bayan na wala naman talagang mananaya sa loto kundi ang grupo ni Lisa, ni Robles, ni Marcos Jr. at lahat ng mga buwaka ng inang pinapatay dahan-dahan ang kinabukasan ng mga Pilipino. At nakarating nga sa atin na kinakausap ni Lisa ang grupo ni Tulfo at ni Robles para hindi sabihin sa inyo, sa taong bayan. Wow, konektado na naman dito si BBM sa luto na ito. Kaya medyo meron akong nakitang medyo kunting political dito, banat. Kasi ang babaeng ito sa narinig ko lang ay anti-Bongbong Marcos ito. Ngayon, kinonektan niya ang PCSO scam kay Amy at kay Bongbong Marcos. Ngayon, si Rafi, saan naman ito? Maganda sana dito tirahin niya si Kibuloy. Hindi ko pa nakita ang channel niya na mayroong tinitiran niya si Kibuloy. Tingnan nga natin. O kaya man si Idol Rafi, tirahin niya si Kibuloy.
tungkol sa mga ano diyan doon, mga medyo hindi magandang ginagawa sa kanyang grupo. Hindi lang itong PCSO, kundi yung talagang malalaking mga grupo na kumikita ng napakalaki galing sa mga inosenteng tao. At atin tingnan dito ang mga komento ng mga netizens sa bidyong ito. Ito, lahat ng ahensya ng gobyerno pinipiga para kamkamin ang pera ng bayan. Wow, record breaking sa gobyerno ni Budol Ngiwi at ahas ng bayan. Sino kaya yan? Ito naman sanay sa pagnanakaw. May araw din yan. Yung ama niya natapos din. Anti-Marcos ito. Ito naman kahit 1 milyon dapat plunder na yan. Kampantis sila dahil hawak nila ang kamera di presentante na magsulong sana ng impeachment. At PCSO, noon pa yan, talagang palaging ninakawan niyang PCSO. Kahit anong o sino mang nakaupo dyan sa upuan ng presidente, meron talagang share ang presidente natin dyan sa PCSO. Yan ang katotohanan. Kaya wag na tayong magturo pa ng mga presidente. Lahat ng presidente ay merong dyan share sa PCSO. Lahat naman pare-pareho lang. Kung sinong uupo, meron talaga yan. Ito, sinungaling si Robles, totoo naman. Pumulan na yung mata niya dahil sa pagsinungaling. Okay, kaya mga ka-good news, piliin natin ang mga taong ibuboto natin sa mga susunod na halalan. Kasi ang iba dyan ay mga sikat lamang, mga artista. Yung iba dyan ay sikat sa TV, sikat na reporter, gwapo. Kaya dyan tayo nadadali. Nadadaya tayo. At kung sila na nakaupo ay lalong lalakas ang kanilang pang-aabuso sa kanilang inuupuang pwesto. Bato-bato sa langit tamaan, huwag magalit, bawal ang pikon. At ako magpaalam na, God bless you all hanggang sa muli. Dito lamang sa The Good News Daily TV. Paalam, sambayanang Pilipinas.